I just issued a subpoena. Diretso na tayo. I just issued a subpoena and I'll be handing out a copy of this press release. On Monday at 10 a.m., I would want in my presence Coach Tab Baldwin of Ateneo. The Department of Labor under Article 40 is empowered to scrutinize the employment status of a foreign national, as I said, under Article 40. And this is my statement, which I will read. No foreign national working in this country is above the law regardless of their status, reputation, or the institution they represent. Coach Baldwin is employed in the Philippines. He is subject to Philippine labor laws. DOLE is simply, or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law. The other day, I issued an administrative order concerning the issuances of alien employment permits. And this would fall squarely under that said AO which I issued. The legal basis, as I've said, is Article 40 of the Labor Code, which is Presidential Decree 442 as amended, DOLE Department Order number 248, Series of 2025, and DOLE Administrative Order number 199, Series of 2026, which I issued the other day, and Article 128 of the Labor Code of the Philippines. Ano po ba ibig kong sabihin? Kailangan pumunta po sa harap ko si Coach Baldwin sa Lunes, alas 10 ng umaga, personally to show his valid and current alien employment permit issued by this department, authorizing him to serve as head coach of the Ateneo de Manila University men's basketball team. Number 2, proof that the AEP covers the full scope of his coaching and supervisory activities, including off-campus training activities such as the team building exercise in Aurora. Right now, as I speak, the Department of Labor and Employment's Region 3 Provincial Office in Aurora is now inspecting the resort where the accident allegedly occurred. And I will have the report within 45 minutes. Number 4, any documentation showing compliance with DOLE's reporting requirements, including notification of any change in position, workplace, or scope of work as required under Department Order number 248-25. Number 5, a written explanation of the circumstances surrounding the June 8, 2026 team building exercise in Deep Pakulao, Aurora, including the nature of the activity, supervision arrangements, and safety protocols observed as part of DOLE's broader investigation in the droning incident. Ulitin ko po. Ang consequences nito, kung sakaling hindi dumating si Coach Baldwin sa ating kagawaran sa Lunes, or to be found working without a valid AEP or with an AEP that does not cover the full scope of his activities, the following will be the consequences: cancellation or suspension of his alien employment permit. Number 2, referral to the Bureau of Immigration for appropriate immigration action, including possible deportation proceedings. Number 3, assessment of administrative penalties against the Ateneo de Manila University as the employing institution for failure to ensure its foreign employees hold valid work permits. Number 4, filing appropriate charges under the Labor Code for illegal employment of a foreign national. Panghuli, pinapaabot po natin sa mga magulang ni Rene at sa Nigerian Embassy na humahawak ng kaso ni Divine Dile
ang aking pong taus-pusong pakikidalamhati. The families of Rene and Divine deserve answers and they deserve accountability. Every agency of government has a role to play in getting to the truth of what happened in Aurora. DOLE's role is to ensure that every person employed in this country, Filipino or foreign, is working lawfully and within the bounds of our labor laws. We will not waver in that responsibility. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga manunumpa bilang mga bahagi ng DOLE Press Corps, congratulations po sa inyo. Sana makapili po kayo ng mga karapat-dapat na mga opisyales. Alam kong karapat-dapat lahat kayo. Sisiguraduhin po namin dito sa ating kagawaran na makakakuha kayo ng tamang mga balita, hindi lamang po dito sa National Capital Region, kung hindi sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa pagtagubilin sa aming imbitasyon at mabuhay po ang bagong tatag at bagong silang na DOLE Press Corps. Patnubayan nawa tayo ng poong may kapal. Salamat po and congratulations. Sir, it's only Baldwin that needs to explain. How about the Ateneo management? Siguro lalabas yun sa fact-finding. Ang dami ko nabanggit eh. Dami ko nabanggit yung employment status, sino may supervision sa kanya, was it in accordance with his original application as a coach, foreign coach, etc., etc. So malalaman natin lahat yan. So the subpoena will be signed after this meeting and we'll send it to the Ateneo management in Loyola, which happens to also be my school. Kaya patas tayo rito. So, anything more? I hope he will be on time on Monday. Masaya sa Monday dito kasi ang daming tao rito sa Monday. Pati yung Congressman Ellis San Fernando nandito rin. Siya yung guest sa flag ceremony. So, sabay-sabay na yun sa Monday. Sir, sa proseso lang, kung halimbawa na mag-explain si Baldwin on Monday, how long will it take para makapag-decide si DOLE to either to send him back to abroad? No, I understand he's from New Zealand. Any fact-finding, the results would be transmitted likewise to our BID counterparts for their proper resolution as to his working visa, etc. But under the present setup, bago kayo issuehan ng working visa, ay kailangan kumuha muna kayo ng AEP sa DOLE, Alien Employment Permit. Kaya kailangan ipakita ni Mr. Baldwin sa Lunes kung valid pa AEP. Kailan siya nag-apply ng AEP at yung ba mga conditions ng AEP niya ay nasunod. Halimbawa, meron ba ang kanya bang AEP ay sa campus lamang and during the games? Yung kanya bang AEP ay saklaw din yung mga activities outside the campus or even outside a UAAP season? Halimbawa po yung naganap ay nasa labas na ng jurisdiksyon ng Ateneo de Manila University, saklaw ba ni Ginoong Baldwin yung ganong trabaho? Naroon ba siya nung nangyari yung insidente? Lahat po yan malalaman natin sa Lunes. Sir, proactively, idadamay niyo na rin po ba lahat ng academic institution na meron pong foreign coaches o may mga foreigners na nag-head po ng different programs dito po sa bansa? Especially ito lang kasing insidente ito. Hindi naman, kasi alam niyo, tatapatin ko kayo, yung bago nating coach sa Gilas sa women's team, bagong dating dito, coach ng Japan yan. In our desire to upgrade the performance of our Gilas basketball team, I think the SBP decided to recruit the Canadian coach in Japan to head our national team. So hindi mapangit naman sabihin idadamay. Ito lang kasi minangyari na gusto natin masuri kung ano talaga yung hawak-hawak niyang papel na nagpapatunay na siya ay isang legitimate foreign worker dito sa Pilipinas. Sir, follow up lang po. Pasensya na sa kulit. Manny Vargas po pala, DCWB. Pero proactively, sir. Nandun din Yes, ako sir. kay Orly Trinidad nung araw. Sir, proactively, sir, para lang po for the interest and safety po ng lahat ng estudyante, i-remind po ba natin or nire-remind po ba ninyo lahat ng eskwelahan na siguruhin kung kukuha sila ng foreign coaches o kung meron silang foreign coaches,
updated po yung permit and documents po ng kanilang mga empleyado? That's part of their responsibilities. Pero lahat po ng foreign coaches natin merong AEP. And under the law, DOLE can cancel, suspend, revoke the AEP for valid reasons. Ito nga, may naganap na hindi magandang insidente, ay gusto natin halukayin kung valid nga ba yung tinatangan-tanganan niya na AEP o kung meron naging violation doon sa scope ng trabaho niya. Sec, sorry lang, hindi ho ba may record naman na si Dole? At baka initially lang ha, meron na kayong na-verify kung yung AEP niya ay valid pa or not? But we need to hear him. We need to provide him with due process. He has to show documents. At kasasabi ko lang kanina, yung bagong rules namin sa AEP ay pinirmahan ko lang noong 1 day after this incident. Nangyari itong incident ay June 8. Yung bagong rules namin sa AEP, pinirmahan ko June 9. Ngayon ata ay June 11. So, we will not just rely on our records, but we would want him to show whether that AEP was extended, or whether that AEP was already expired, para maliwanag po. Kasi ayaw naman natin maghusga agad. Pero you have the records. Merong record po dito. Merong record po dito. Hindi ko palang, kasi binago namin yung rules ng AEP nga. Effective June 9. And what's the new rule? Ay, yung new rule, hindi na ito, ganito yon. Yung AEP nung araw ay na subject to abuse. Marami nagkaroon ng AEP na pogo. Ayun, dahilan. Kaya binago ko na para transparent. Yung magkakaroon lang ng AEP ay yung karapat-dapat at hindi maagaw ang trabaho ng Pilipino. Sa ngayon sa batas, yung may technical expertise ka, pwede ka magkaroon ng AEP. Yung hindi kayang gawin ng Pilipino. Siguro si Coach Baldwin, nakita niyo naman, meron naman siyang kakayahang iba rin sa sistema niya sa basketball coaching, kaya nagkaroon siya ng AEP. Pero yung nagiging abusado, ayun po yung ating nililinis. Kaya nag-issue tayo ng bagong rules. Para yung mga naiwan pa na pogo rito, ay maalis na rin. Kasi wala na naman pogo dapat. And sir, Maliwanag siguro yon. Sir, what's under the new rules? Mahaba po to. Mahaba po to. Under the new rules, we have to verify again. We have to look at our systems. And it's now centralized. We will no longer require regional offices to issue AEPs. At tatapos lang siguro, kinover nyo sa balita, yun nangyari sa Misamis Oriental. Natatandaan nyo, 2 linggo na nakalipas. Yung nagsara na isang sa may PV deck na nakahuli ng maraming Chinese nationals. Natatandaan nyo yun? Ayun, yun ang iniiwasan nating maging unintended consequences. Bordering on national security concerns. Maliwanag na? Sir, can he just send a representative or lawyer, si Baldwin, on Monday? Or kailangan personally Mas maganda siya magpaliwanag. I would want to know not just understand his demeanor, but to really get to know the truth as to his legal status here in the Philippines, coming from him. Hindi ko nga alam kung may asawa na siya dito na Pilipina, hindi ko alam eh. But we respect him. He has shown his great strides in helping advance our Philippine basketball, especially during the COVID days, di ba? Tinalo natin ang Korea noon. Marami pang iba. So, wala itong persecution, nabanggit ko kanina. Gusto lang natin makita yung validity ng AEP. And then yung tanong kanina ni Manny, medyo related na rin. Baka marami pang similarly situated na coaches na nandito rin sa Pilipinas. But we're not against them. Yun ang sinasabi ko. Tapos na? Oh, isa na lang. Isa lang ha. Unsa. Mike. Yung venue, sir, ano? As we speak nga, sabi ko, nandun yung Dole Region 3 team sa Aurora ngayon. Medyo malayo-layo lang kasi yung office namin ay nasa Baler. So, titingnan doon kung tama yung mga signages ng safety,
yung tamang signages ng tamang training ng safety officers, under po ng DOLE yun, yung lifeguards. Pero ang balita ko, nagkaroon na ng voluntary closure. Nagkaroon na ng voluntary closure ng isang araw o kahapon, yung resort. At yun nga yung kaya pumunta ngayon yung DOLE Region 3 team doon sa lugar para ma-verify lahat yun. We're authorized to issue work stoppage order. Kagaya po nung ginawa natin doon sa Angeles. Pwedeng ipasara. So you'll be issuing stoppage order? Wala pa. Pero nag-voluntary closure na. It will now depend on the findings of our inspection team. Ongoing ngayon. Nasa, Dinalo, Di pa kulaw. di pa hula. Ayun. Wala na. Secretary, Sec, habol ko pahabol po. lang. Kung sakali po bang mapatunayan kompleto yung permit ni Coach Baldwin, ano naman po susunod ng aspeto ng kaso na tututukan ng DOLE po? Siguro kung kompleto yung permit niya, yung bang naging trabaho niya ay saklaw ng permit niya. At kasama na rin yung isang tanong dito, ano yung pananagutan ng Ateneo? Sec, Thank Sec you. marahin na aga. Ay, marin hapon. Sec, Victor Joel Yantino po, IBC 13. Kailangan ko lang yung storya na to. Sir, naglabas kayo ho ng Labor Advisory number 10 regarding ho doon sa inutusan nyo ho yung mga private employers na i-register yung kanilang mga manggagawa sa PhilHealth Yakap. Pwede po bang paki-elaborate Sino po? Yusek sa Yakap? Ami, ikaw na. Ami, Asek. Okay, thank you po. Magandang araw po sa ating lahat. Yun ho kasing partnership natin with PhilHealth under Yakap. Nagkaroon na ho tayo niyan before. But ang isa sa nakikita natin sa pakipagtulungan ng PhilHealth sa pangunguna po ng ating secretary, kailangan din ho kasi na ma-formalize natin yung ating mga panawagan sa ating mga private sector establishments na irehistro ho nila yung kanilang mga employees under Yakap. Kasi napakaganda ho kasi ng ng mga benepisyo po under Yakap. So unang-una, alam naman natin ang mga karamihan ng manggagawa natin nangangailangan na pagtuunan din ho ng pansin yung kanilang mga kalusugan. At isa rin naman ho sa obligasyon din po ng ating mga kumpanya ay siragaruhin ang welfare ng ating mga manggagawa. Under Yakap po kasi ay magkaka-avail ho sila ng mga libre na mga laboratory tests, medical services, at meron din po kasi sila na 20,000 pesos equivalent amount sa mga medicines, sa mga available na accredited clinics and accredited pharmacies ho ng PhilHealth. So, ito yung isa sa mga tinitingnan natin na kung bukod sa ibang bagay na pwedeng ibigay sa ating mga manggagawa under our existing laws and regulations, meron naman ho kasi ang ating pamahalaan na pwedeng ibigay na tulong sa ating mga manggagawa. Ang isa ho kasing nakita natin dyan, hindi ho lahat ng ating mga manggagawa ay fully aware na meron ho palang ganitong mga serbisyo ang pamahalaan. So kaya po sa pangunguna ng ating secretary ay sinisiguro natin na ang mga manggagawa ay magkakaroon din ng kaalaman at sila mismo makaka-access ho dito sa mga serbisyo na ito. In fact, hindi lang ho yan sa formal workers natin ginagawa ngayon. Pati ho yung mga ibang benepisyaryo ng department na tinutulungan po natin sa iba't ibang programa ay sinisiguro po natin na nakaka-enroll na sila ngayon sa PhilHealth Yakap. Na itong Yakap naman po ito ay para sa lahat po sa ating mga Pilipino po ito. Libre po ito, additional na serbisyo ho ng ating pamahalaan. Ma'am, last na lang po on my part, Regarding naman po doon sa labor education ho sa mga graduating student para ho makahanap kaagad sila ng trabaho after nilang graduate. Pwede pong paki-elaborate. Okay, if I may po, Secretary, yung labor education program ho natin ay matagal na po yan na programa ng department. Pero lalo pong pinapaigting ngayon under the leadership of our Secretary. So kailangan, habang kayo ay estudyante pa,
hinahanda na natin sila na eventually sila po ay magiging mga manggagawa, magiging empleyado, at eventually sila din ay maaari din maging employer. So kaya habang estudyante pa lang sila, pinatinuturuan na ho sila, ginaguide na sila ano ba yung mga labor rights nila, ano yung mga welfare programs na ino-offer ng kumpanya, na dapat ino-offer ng kumpanya at dapat na sinusunod ho under our existing guidelines. So pag under labor education ho kasi, pinapaalam na doon sa ating mga estudyante na eventually pag ikaw ay nakaisip na magtrabaho after graduation mo, ano yung mga karapatan mo bilang isang worker? At ano rin naman yung mga obligasyon mo rin pag ikaw ay pumapasok na. At kasama na rin po dyan yung ating mga pagrespeto sa karapatan at inklusibong pagpapahayag ng ating mga panuntunan, no? Kagaya nung sa mga kababaihan, paggalang sa mga kababaihan, karapatan ng mga bata, karapatan din po ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. In fact, sa ngayon, sinama na ho natin dyan yung ating na-ratify na ILO Convention, no? Yung Anti-Violence and Harassment under Convention 190, para lalong paigtingin po natin, no, yung paggalang sa bawat isa sa loob din po ng ating mga tanggapan. Marami pong salamat. Thank you po. Siguro sa kaalaman nila, merong ongoing ngayon na labor education seminar dito sa baba. Ano yun? Fifth floor. Ano yun? Ano yun? Sa mga pulis. Nandiyan ang mga ano tungkol sa yan. Sige po, sige po. Sir. Yung sa baba na seminar ngayon ay kasama yon sa ating Omnibus Guidelines on Freedom of Association. Yung doon isa sa mga tinatalakay ay ang role ng bawat worker, role ng bawat employer at role ng government. Yung ating pinaiigting po yung pulisiya ng ating ahensya sa pamamagitan ng ating secretary, yung tinatawag na principle of tripartism. Anything more? Wala na? Okay na? Okay na? Sa baba, oh. Magkakasya ba tayo doon? Ang liit lang naman nung, ang liit lang noon, mga, ano lang yun, mga 5 square meters lang. Ang mga cubicle ay 5 lang. Sige po, thank you.